sa sinihan ay kasiyahan, kwento, aliw, may katatakutan, may aksyon, may nakakainlab. Sa madaling sabi, ano pa man ang genre, nag-enjoy tayo sa mga pelikula. Lumabas tayo na sinihan at nag-enjoy tayo. Ang saya ng bawat eksena, ang ganda ng bawat kwento. Pero sa likod ng kamera, may mas malalim na kwento. Hindi natin nakikita ang dugot pawis na binubuhos para magawa ang isang pelikula. Ang bawat eksena ay resulta ng walang katapusang pagpaplano. Ang hirap ng pag-aakte, ang pagbuo ng mga script na dumadaan sa maraming revisyon, ang walang patid na pagkabisa ng linya, ang paghahanap ng tamang lokasyon, ang pagtatahi ng costume, editing, ang sound effects, lahat yan ay hindi madali. Pero, alam nyo kung ano ang isa sa pinakamahirap na bagay? Ang paghahanap ng pondo sa paggawa ng pelikula. Nakakausap ko po ang ilang mga producers at nagulat ako, no? Nagtanong ako, paano mo maibabalik ang puhunan dito? Ang sabi nila sa akin, para kumita ka, kailangan ng 272% na kumita ang pelikula mo. O lagyan na natin sa 300%. Ang ibig sabihin ito, sa bawat pisong binubuhos mo, dapat kumita ka ng 3 piso para lamang mabawi ang puhunan mo. Mga kasama, para ka nagsusugal ng pangarap, hindi mo alam kung kikita ka, kumitatangkilik ito. Lalo na kung masabay mo pa ang mga international films outside the MMFF season. Kaya magdadasal ka na lang na sana kumita ang pelikula mo. Yan po ang hirap na dinadanas ng mga producers natin. Kaya naman, ang MMFF sa loob ng 50 dekada ay taon ay naging isang malaking tulay para buhayin at pasiglahin ang pelikulang Pilipino. Malaking tulong din ang pag-aalis ng amusement tax tuwing merong Metro Manila Film Fest. Malaking bagay ito para sa industriya. Habang tayo ay nag-enjoy sa ganda ng mga pelikula ng bawat pinapanood natin, tanongin natin ang sarili natin habang tayo nanonood. Paano kaya tayo makakatulong sa pelikulang Pilipino? Paano mapaparami ang ganitong dekalidad na pelikula na sumasalamin ng buhay nating Pilipino? Unang-una, huwag natin tangkilikin ang mga pirata.